Naku po, Trillanes, sumagot na po sa hamon ni Senator Dante Marcoleta o dun sa kanyang challenge na sabi niya, pag ikaw ay sinabi ni Bato na kung tumalong ka sa bilin, tatalong ka ba? Kung kumain ka ng EAT, kakain ka ba ng EAT? Ngayon po, sumagot po itong si Trillanes, no? At ito po, pag-uusapan din natin, red alert pala ang Senado, no? Ayon po kay Alan Peter Cayetano, kay SP Cayetano, no? Eh bakit kaya? Ano kayang kinalaman? Bakit? Kasi maaari siguro hindi natin alam kasi sa pag-atake na yon at hindi nila dati masasabi, may mga haka-haka lang na baka daw si Bato bumalik ka agad do pag nagkaroon ng kudita ulit. Biglang bumalik at magbumotot, mabigo. Pero tingin ko hindi na babalik yon. Pero hindi ko alam kung anong pinakamalalim na dahilan kung bakit red alert ngayon, no? Pero painggan muna natin itong uh, si Trililing sa kanyang sagot dito kay Senator Dante Marcoleta. Dahil alam naman natin, sinabi ni Senator Dante Marcoleta na bakit anong ginagawa mo doon? 'Di ba? Tinatanong ka na naman anong ginagawa mo doon. O sige, palagay natin kumagal ka sa hamon. No, makikita mo talaga kung sino makatwiran eh. Palagay natin kumagal ka sa hamon ni Bato de la Rosa na ikaw mag-serve ng warrant pag siya uhulihin na. Galing, tinupad mo. Tama, ang galing, matapang ka. Pero tanong, bakit pinayagan ng mga ahensya ng gobyerno na siya mag-serve ng warrant? Yun ang inaano ni Senator Marcoleta. Di ba? O ito po, pakinggan po natin ang kanyang voice. Voice lang to, ay ibig sabihin tawag sa telepono lang to. Nananawagan po siya sa inyo noon na sumuko ka na raw. At yun nga, pero ngayon, siya naman yung parang nagkakanlong at nagpapatakas pa dito kay Senator Bato. Ano pong reaction niyo, sir? Doon nyo ako makikita kung ano talaga yung pinaninindigan ni Robin Padilla. Hindi naman yung prinsipyo na yung batas, ano? Kasi nung panahon na yun, wala nang warrant eh. Bakit ako susuko kung kanino? I was being advised by the senators na huwag ako sumama dun sa otoridad na walang warrant. So ang ginawa nila, antayin yung warrant. So nung dumating yung warrant, sumama ako. Okay, tanong. Sabi kasi na reporter dito, bakit daw si Senator Robin hindi ka papayag na dati kay Senator Trillanes, sinasabi mo, arestuin to kahit nasa loob ng Senado. Bakit daw kay Bato, tinakas mo pa? Ito, tanong, ito sagot, para sa akin, Unang-una, yung warrant ni Mr. Trillanes, warrant ng Pilipinas yan. Okay yan. Dito nilitis yan. Ang testigo, dito nanggaling, dito pinag-aralan, dito due process, lahat-lahat. So, pagpalagay natin pinagbintangan lang siya, no? Pinremap lang siya sa panahon ng Duterte, no? Okay, sige, granted. Pero dito pa rin ang warrant sa Pilipinas. Tama? Pero hindi to kay Senator Bato, warrant sa ICC. Dadaling ka doon, lalayo ka sa pamilya mo, ni Dalaw, mahal, papunta Netherlands, abogado, mahal, milyon-milyon yata bayad doon, Alam nila walang kapasidad. Ganun, gusto nilang durugin si Bato, di ba? Kaya makikita mo talaga yung tunay na may katwiran dito. Gusto nilang dalhin si Bato doon, yun ang gusto nilang maparusahan. Pero ngayon, iba na siya. So, ibig sabihin, hindi yun yung kanyang paninindigan. Ang paninindigan niya is kampihan yung mga tropa nila. Kaya ganun lang ho yun. And, hindi, syempre. Siyempre, kakampihan talaga. Ganun talaga ang buhay, sir. Ang tagal nyo na po nabubuhay sa mundo. Sir, hindi nyo pa alam yun? Kahit si Senator Marcoleta, maski ako senador ako, mag-aano ako, kahit alam ko, ito prangkahan tayo, kahit alam ko may kasalanan si Sara, hindi ko impeach siya kasi kaibigan ko yan. Ako yun senador ako di ba? Pero ang gagawa niyan, sila. Di ba? Ganun lang yun, ganun lang. Bakit? Harap-harapan na, kampi-kampihan sila nga, kampi-kampihan sa flood control di ba? Harap-harapan Hindi lang senador ang pinagkakaisahan, sambayan ng Pilipino ang pinagkakaisahan. Di ba? Senator, ito rin medyo nakakatawa lang. Ito, kay Senator Marcoleta, nakakatawa daw. Ano kaya nakakatawa doon? No? Sa isang panayam lang din si Senator Marcoleta, sabi niya kasi, kung lahat ba nang sasabihin daw na hamon ni Bato sa inyo ay papatulan nyo, kung halimbawa pakainin daw po kayo ng, ng poop, kakainin nyo na po ba yun? Sabi sa isang interview, sabi po ni Senator Marcoleta. Ano pong reaction niyo dyan? Alam nyo, napaka-babaw naman itong ni Marcoleta, napakahina naman. Ito po, yun, hamon yun, hamon. Hindi naman lahat ng hamon ay pakasaan mo. Pero yun, sinamon niya ako na samahan ko, kinasahan ko. Ngayon, kung hahamunin ako ni Marcoleta na pumunta ako ng Senado at batukan ko siya,
eh kakasahan ko rin yun. Mhm. Kung lang. Sabi niya, kung babatukan daw yun, kung hamunin daw siya ni Senator Marcoleta na babatukan daw niya. Kung yun kung ano lang yun, hindi mangyayari yun Baka kasi kagatin ng media, babatukan hindi. Dito kasi, sa sitwasyong ito, sir, nagamo si Bato de la Rosa, okay, granted, pumunta ka. Pero tama ba yung ginawa mo na para dito sa maghain ka ng warrant of arrest? Kasama ka? Civilian ka? Mali ka, minimum mali ka, sir. Di ba? O ngayon, eto naman, dito naman kay Senator Bato de la Rosa, anong sabi niya? Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa sa kay Senator Marcoleta pala, dito sa babatukan daw niya? Sige nga, sir, subukan mo. Kung lang naman gawin mo nga, sir, try mo. Pag inamo ka ni Senator Marcoleta, sasagot si Senator Marcoleta, gawin mo Manonood kami, sir, Kung halimbawa, kung lang naman, sabi niya, kung lang naman sabihin, halimbawa, if hindi naman mangyayari. Kung halimbawa lang, ito naman, kung halimbawa pala, sabihin ni Senator Marcoleta, sa net 25, sabihin niya, sige nga, punta ka rito, batukan mo ako. Gagawin kaya nito? Aabangan namin yan, sir, Aabangan namin yan, sir. Di ba? Maganda to. Magandang labanan to. Senator Marcoleta versus Terililing. Di ba? Ayan. Ganun po yun. And, opo. And, ano pong inaasahan po natin dito? Ito, panoorin naman natin to. Red alert daw ang Senado. No? Was it under attack? It was not. Siyempre, ganyan yan Pag sa puti, pag kita mo puting-puti na, gagawin niyang itim kahit alam ng tao puti. Ganyan yan. It was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Kung kahapon tinabla ng Malacanang ang naratibong under attack ang Senado, ngayon nanindigan Senate President Alan Peter Cayetano na naka-red alert sila. Naku po, kagahapon yan. Hanggang ngayon ata, siyempre. Di ko alam. Ang alam ko sa pagiging red alert, may banta o ano. Kaso wala na si Bato dyan sa loob Pero siyempre, para sigurado, kasi nga di ba ang naratibo nga, ang palagay-palagay natin, na maubos ang senador dyan. Na talaga hindi makapagboto sa impeachment, etc. Hindi dito sa makabagong Senate ulit, pagbotohan ulit, ma-pressure, lumipat dun sa minority, maging Senate President kung sino man, si School Bukol o kaya sino ba dyan, si Kiko o sino man. Yun ang gusto nila na nasusunod doon sa kagustuhan na si Sara wag i-granted, kumbaga sabi niya ni Harry Roque, i-granted yung article of impeachment laban kay tungkol kay Madriaga. 'Di ba? Kung sino man ang Senate na makakapayag na payagan si Madriaga, doon sila. Pero maliban kay Cayetano, kasi hindi papayagan ni Cayetano 'yan 'Di ba? Hindi papayagan 'yan Kaya ang panalo sa total nito, kahit anong gawin nyo, panalo ang mga DDS dito. Bakit? At ang taong bayan. Bakit? Si Cayetano ang SP ngayon, di sila makaporma ngayon. Ngayon, pinipresyon nila yung mga kasamahan, kung ano pinag-iisip nila, para lang ito, ma-pressure yung kasamahan nila na magkaroon ng kaisipan na makukulong ako, mapipressure ako, kawawa ako, baka anong mangyari sa akin. Sige na nga, minority na ulit ako para si Juan Bull na nga iboboto namin Senate para matapos to, walang issue. Ganun yun At sa mga senador, huwag kayong magpakatatag kayo. Ewan ko ba, ba't natatakot kayo? Hindi ba? Hindi, ito si Senator Marcoleta matapang sa inyo, totoo silang. Si Cayetano si Cayetano talaga palaban to. Ito ang leader. Kaya ni Juan Bull to. Hindi, sa pelikula lang yung artista yun si Juan Bull. Sa pelikula lang yun ng ano bang pelikula ni Juan Bull? Enteng Cabezote ba? Ano ba? Yung palabas na fairy tale ba yun? Ano yun? Encantadia, yung palabas nilang pangalan, nakalimutan ko tuloy Palabas yun na yung Encantadia, yung Okay Kaperico. Yun. Artist, ba si Juan Bull? Artista gaganap pa na nun. Yun. Eto, matapang to. Ito ang totoong leader. Di ba nag-away siya ni Migs? Nakaraan, hinamo niya. Hinamo niya rin si Trillanes, di ba, nakaraan. Sinagot niya si BBM doon sa debate tungkol sa korupsyon ng mga Marcos. Sinagot niya. Talagang palaban si Cayetano. Ikaan niya, yung ba makadiyos palaban? Tanong mo sa Biblia, pag makadiyos hindi dapat palaban, dapat niya palaban kayo, maging matapang kayo. Unang-una nga utos sa mga duwag. Hindi maliligtas sino ba hindi mga duwag? Yan, yung mga pinklawan. Mga kaduwagan yan. Yung mga member niyan. Yung mga member, sabi ko ibang member niya, umakit sa jeep, may teddy bear sa likod ng bag. Kalalaking tao. Sipin mo?
Ang laki-laki mong tao, ang astig-astig mo. Chicks, diamond chicks. May teddy bear ka, may Hello Kitty ka sa likod ng bag mo. Ano ka ba naman? Yeah, yun ang member ng mga yan. Oh. Di ba? Eto na, pakinggan natin ulit si Cayetano sa kanya pagiging red alert daw dyan sa Senado. On red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang ginawang warning shot ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca laban sa NBI. Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka na naka-armado ka, hindi ka mag-warning siya. Hindi nila maintindihan yan. Hindi nila maintindihan. Pinangingibabaw nila yung galit nila, nakatakasan sila ni Bato. Nawawala sila sa katwiran. Palipasin mo ng 10 taon. Itanong mo ganito. Tama ba yung ginawa ng NBI na bawal sa Senado? Yung mga paghuhuli. Palagay natin, may tinatago sila si Bato, tinatago nila, may warrant of arrest. Tanong, bawal ba na pasukin ng Senado ng mga NBI? Tama, bawal. Na number 44, nasa Constitution 44 yata, sabi ni Senator Marcoleta, na yung under custody ng Senado, bawal pasukin. Tama, pero minamali nila yon. Ngayon, makalipas ng 10 taon o mga 12 years, tanong nyo ulit sa kanila yun kung matatandaan pa. Hindi na matatandaan nyo, pero tanong nyo ulit. After 12 years, tama po ba na yung NBI papasukin ng Senado? Baka isagot nila sa iyo, hindi na tama yun. Kaya naging tama ngayon kasi tugma sa kagustuhan nila. Di ba? Ganun yun. Ibig sabihin, nasa ng katwiran? Walang katwiran. Dahil ang katwiran ngayon, bukas magpakailanman, mananatiling yun ang iisang katwiran. Tatandaan nyo. Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba mag-warning shot? The circumstance is very important. Pinasaringan pa nga niya ang anyay Police General na nagsasabing hindi dapat nag-warning shot. Napakadelikado, pati ang PNP yung general na yon, para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi Hindi, kung sakali, sige. niya. Walang binanggit si Cayetano pero kung matatandaan, ipinaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang standard operating procedure tungkol dyan. General rule daw ay bawal ang warning shot. Pangalawa, kung overpowered. At pangatlo, kung delikado raw ang buhay ng pulis. Pero ito ang pakiusap ni Cayetano sa Bakit? Anong delikado buhay ng pulis? Buhay ng senador to iba na to ibang usapan na to Ilang senador na? 12 senador nandun sa loob? May mga staff pa? Ibig sabihin, hindi mahalaga ang buhay ng mga to sa inyo? Na lumalabas Di ba? Ibang usapan na to. Kung ako nandoon, kung ako ang Sergeant of Arms, warning siya talaga kagad. Huwag kayo papasok. Di ba? Bakit? Buhay na senador to Wala naman pag-atake, hindi naman mamamatay. Bakit? Mamamatay lang ba sila sa barel? Actually, sa digmaan, pag may digmaan o civil war, may mga namamatay din, hindi na mas marami. May mga namamatay din hindi sa barel at hindi sa missile. Sa atake sa puso, sa stress, sa gutom. O sa bagay, hindi sila magugutom sa Senado kasi isang araw na naman yun. Pero yung phobia, yung stress, yung high blood, nakakamatay yun. Di ba? May mga tagpo sa history na kung saan pinasok yung isang building may namatay na isa, hinatake. Yun nga, nag-brownout, may namatay Totoo, hindi. Diba? Nag-brownout, may namatay. Yung pala, nabubuhay sa nebulizer. Nahirapan yung matandang huminga, walang kuryente, walang masaksakan, nebulizer ang kailangan, walang kuryente, yun. Hindi na umabot ng ospital yata. Isipin mo yun, namatay na simpleng kuryente. Ito ba pagsugod sa Senado, iisipin mo na walang magdidisgrasya? Hindi. Not physically, pero emotionally, psychologically, meron. Wala silang pakialam doon. Hindi nila naisip yun. Mas naiisip ng ordinaryong tulad natin yung katwiran na tama para dyan lalapatan natin ng katwiran. Sila hindi nila naisip yun. Bakit? Pinangingibabawan kasi sila ng paghihiganti. Pinangingibabawan kasi sila ng galit. At yung galit na yun, yung nagpaparalisa sa kanila para makaisip sila ng tama. Tama, mali. enforcers. Mag-ingat sa mga sinasabi.
Kasi yung Nako, sinabi may babala dito si Cayetano. Tingnan nyo, nagbabala si Cayetano ito. nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. Nako, lagi kayo. So now na may dumipensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo. O, di ba? Ang galing, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Di ba? Di rin pinalampas si Senate President Cayetano ang naunang pahayag ng Department of Justice o DOJ na coordinated ang galaw ng NBI nang nangyari ang putukan sa Senado. Gusto ni Secretary Dita mag-imbestiga ang NBI DOJ, pero sila ang napag-imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng dito. PIA under ng DOJ na siyang gumawa ng investigating body sa nangyari sa Senado. Pero ayon kay Cayetano, bakit hindi gayahin ni Justice Secretary Frederick Vida si DILG Secretary John Vic Remulla? Kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan nyo ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial. Tama. Hindi, wag na, ano na yan eh, napainggan natin yan. Dito tayo kay bagong attorney. Dito kay attorney to. Maraming nag-message sa akin, tinatanong nila, attorney, ito bang si Bato fugitive from justice na kasi nagtatago siya. So sagutin natin yan, but before I do, gusto ko lang linawin na yung ginawang pag-aresto ng NBI pursuant to the warrant of arrest issued by the ICC actually enjoys a presumption of regularity. Ano ba yung presumption of regularity? It is actually a legal principle that says that any official act done by any public official or police officer for that matter is considered proper and done in good faith. So, ibig sabihin, hindi siya irregular. Now, but it's a rebuttable presumption, meaning, pwede mong kontrahin but you need to go to court and seek judicial relief. So, sa kaso ni Bato, dapat ang ginawa niya talaga, nagpa-aresto siya tapos questionin niya. Kaya lang feeling ko, nagtago siya, hindi niya ginawa yun kasi nadala siya sa nangyari kay Duterte. So, Duterte kasi, even before he can actually go... Tinatakot si Bato eh. Di ba? Alam mo, hindi makatwiran yung ginagawa nila ngayon. O, after 10 years ulit tayo. Ngayon, pabor sila sa ICC. After 20 years mong palipasin. Tapos ganito, in the same tanong, sasabihin mo, tama ba yung ginawa kay Bato? Sasabihin nila, mali. Maniwala kayo. Bakit? Hindi na kasi tugma sa plano nila eh. Di ba? Ganyan lang yan. Dapat kung may katwiran talaga kayo, pangibabawan kayo ng katwiran. Sa bagay, hindi sila pangibabawan ng katwiran. Kasi punong-puno galit puso nila eh. Paghihigante ang gusto nila. Di ba? Gusto nila mapaparusahan ng Duterte, maghiganti lahat ng kaibigan Duterte parusahan. Sipin mo, ang tindi ng galit nila. Di ba? Matindi pa kay Satanas magalit eh. Kaya bagay sila magsama-sama sa ano. Sabihin nila, tumobastos pati si Antacler. Binabastos pati Diyos. Yung Diyos na, binabastos na. Yan ang loyalista. Yan ang mga pinklawan. Di ba? Binabastos na pati Diyos. Hindi totoo, maraming kabataan ngayon binabastos ang Diyos. Biruin mo, bastusin mo Diyos. Anong sabi ni Auntie Claire? Doon sa isang interview sa kanya na isang host, sabi sa kanya, Lord ang pangalan yata ng host eh. Sabi ba naman, di ba, ikaw yung lagi binabanggit ni Cayetano na Lord? Biruin mo, pati yung Diyos, binabatikos niya. Ay, di ba? Naku, wag ka sanang kidlatan. Di ba? Kung kidlatan ka man dun sa dito, di ba? Di ba? Pati Diyos ni Cayetano, inaano mo, yung tao, maka-Diyos yun. Palagay mo pinakamakasalanan si Cayetano pero tumatawag sa Diyos. Kayo, tumatawag ba kayo? Tumatawag kami sa bahay namin, hindi nyo nakikita. Hindi namin nakikita pagtawag nyo. Sige, granted. Pero hindi namin maramdaman na sinasa puso nyo yung pagtawag nyo, na sinasabi nyo, tumatawag din kayo sa Diyos. Si Cayetano, kahit harap-harapan, nagnanalangin yan, nagbe-verse ng Bible, at least may masasabunot. Di ba? Kayo. Wala. Di ba? The custody of his person was already handed over to the ICC. And unfortunately for him, di ba? Sa galit nila sa mga Duterte, tandaan nyo, pati Diyos binabati ko sa nila. Pati mga relihiyon ng bawat senador, binabati ko sila. Relihiyon ni Kibuloy, relihiyon ni Joel Villanueva, relihiyon ni Senator Marcoleta, relihiyon ni Cayetano, binabati ko sila. Di mo, lapastangan sa lahat ng relihiyon. Di ba? Tapos yung relihiyon nila, lagi naman ng balita. Ayaw nilang lapastanganin. Meron pa isang vlogger na inutusan, tirahin ng INC. Kung ano pinagsasabi sa social media. Yung talakera, Kung ano pinagsasabi nun. Kesyo daw ganyan na INC, ganun-ganun daw. Di ba? Pababagsakin daw niya mag-isa. Okay, pabagsakin niya. Digmaan niya, hindi na pabagsak ang INC. Kayo pa kaya? Hindi, ito lang Ano lang yun Yan ang hirap sa mga yan pag walang Diyos.
Makikita mo pag ang isang tao nagsasalita na may Diyos. Ha? Makikita nyo, hindi lang sa pangangatwiran, kundi yung bibig niya naglalabas ng salita ng Diyos kahit siya makasalanan. Hindi naman tayo paramihan ng kabaitan eh. Lahat tayo nagkakasala eh. Pero itong mga to, ayaw tanggapin nila nagkakasala sila. Di ba? Hindi naman nag-issue ng 30RO yung Supreme Court. So yung kaso niya pending pa rin. And even if the Supreme Court would rule in his favor, sabi ng mga international law experts, may mga procedural complexities pa rin para mapabalik siya. Kasi hindi ganun kadali. Nasa ICC na siya. At historically, wala pa naman talagang napabalik from ICC. So kaya nga itong si Bato nagtago. Pero dahil nagtago siya, sa ngayon ba, fugitive from justice na siya? And if so, ano ang implikasyon? So interestingly, may guidelines na in-issue yung korte. Ito makikita natin sa kaso ng Valla Car Transit Incorporated versus Yanson. So may guidelines. So in this case, ang sabi ng Korte Suprema, kapag ka nag-issue ang local court ng warrant of arrest, di ba, i-implement yan ng executing officer within 10 calendar days. Kaso ang problema in this case, hindi niya ma-serve kasi nagtago na si Yanson, pumunta na sa ibang bansa eh. So, nung hindi ma-serve, fugitive from justice na ba siya? Interestingly, sabi ng Supreme Court, hindi pa. Kasi kung hindi siya maaresto, yung executing officer, di ba, babalik siya sa korte. Sasabihin niya, hindi ma-serve. So, ang gagawin naman ng korte, either motu proprio, ibig sabihin, sarili niyang diskarte, or upon motion, pwede niya nang i-declare officially. Again, i-declare officially yung akusado na fugitive from justice. So, kung fugitive from justice na siya, meron tinatawag tayong fugitive disentitlement doctrine. It's actually a US legal principle na ang ibig sabihin, pag fugitive from justice ka na, you can no longer go to court and seek judicial relief. Kinakailangan mag-voluntary surrender ka muna or magpa-aresto ka. But ang interesting sa kaso ni Bato, hindi naman local court yung nag-issue ng warrant, yung ICC. Eh, sino magsasabi na fugitive from justice siya? So, this is one gray area which I think the Supreme Court will rule on. So, antayin natin. Hindi, ganito lang yan. Papaliwanag yan ha. Ganito lang yung paliwanag yan. Ganito lang kasimple yan mga kababayan ha. Nung pumasok ang ICC sa atin, nung panahon 2011 yata, to 2019, sige, yan nakaloob na sa date na yan, tayo sakop ng ICC. Correct? Okay, sumunod kayo. Kung may magkasala, damputin, sige, andito yung batas, nasa ICC kasi pumayag din naman ng Pilipinas, okay. Walang problema doon. Pero kahit na pagpalagay mo nakasali ka sa ICC ngayon ngayon mismo nakasali ka na. No? Ikaw, presidente ka ng bansa, papayag ka sa ahensya ng gobyerno, pati mga mataas na batas, papayag kayo sa ibang bansa makikialam para sa atin? Papayag kayo? Anong benepisyo natin? Anong magiging benepisyo natin? Na, kayo, pasok kayo. Parang mo sinabi, walang kwenta bansa namin, walang kwenta batas namin, dali kayo. Papayag ka, nakaupo ka ang presidente, walang kwenta batas sa inyo. Yun ang ibig sabihin eh. Di ho ba? Parang ganito. Papaigsian natin, papaluwagin natin, analogy lang to ha. Nasa loob ka ng bahay mo. Ha? Yung mga anak mo, gusto mong alagaan. Payag ka yung kapitbahay mo, papaalagaan mo yung malayong kapitbahay, di mo kilala. Pagkakatiwala mo yung loob ng bahay mo. Alika, pasok muna kayo dito. Ikaw na bahala dyan mga siwa sa loob ng bahay ko. Payag ka? Hindi ka papayag. Hindi mo alam. Baka kahit nga kakilala mo, kay kapatid mo eh. Hindi mo pagkakatiwala yung loob ng bahay mo, baka may mawala dun eh. Di ba? Ano ibig sabihin ko? Ano ibig sabihin mo? Nandiyan ka. Pwede mong pangasiwaan, tama na, ICC, tumigil kayo. Hindi po pwede yung ganyan. Hindi nyo maaano mga Pilipino dito, wag kayo. Kahit, hindi, may batas eh, wala akong pakalo kahit may batas yan. Lalo na lumayas na kayo dito, 2019, kung malas na ang Pilipinas, ba't papayagan ko pa? Hindi na kayo papayagan. Maliban na lang kung pupapayag ka kasi kagustuhan mo talaga madampot si Bato. Yun lang yun. Kung gusto mo, ha? Ito, dito mo tayo kay Bato. Tingnan mo kay Bato, dito mo tayo bago tayo, bilang panghuli. No, ito, tingnan mo. Hiling na TRO, Sen Bato de la Rosa, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung ba't ano pa yung papantayan nila, ba't di pinagbigyan to. Nakakasama ng loob na
matagal na tayong proud sa Pilipino. Pag nasa ibang bansa, sabihin natin, proud Pilipino, proud kami sa Pilipino, ganyan-ganyan. Kahit minsan yung bansa natin, tad ng kakurakutan ng mga politiko, matagal tayong alipin ng mga masasamang tao, biktima tayo ng kung ano-ano mga krimen dito sa Pilipinas, hirap ng Pilipinas, di ba? Taas ng kuryente, tubig, lahat, bilihin, langis, lahat, hirap tayo. Tapos sa kabila ng bilang paglaban na lang sa karapatan bilang isang lahi ng Pilipino, may mga marinig ka pa na parang tatanggol sa ICC. Bakit ganoon? Tapos galit sila sa China. Ayaw namin sa Banyaga, ang inaagawang isla namin. Biriin mo, napakahalaga ng isla sa kanila sa lahing ito. Ang isla, dyan lang yan eh. Etong lahing ito eh, habang buhay din naman to eh. Mas mahalaga Pilipino kasi aanuhin mo ang isla kung walang mga tao, walang lahi, parang kabayo. Aanuhin mo ang kabayo kung wala ng damo. Hindi kasabihan na matatanda yun. Ibig sabihin, baliwala na ang kabayo kung wala ka naman damo sa paligid mo. Di ba? Ito, aanuhin mo ang isla kung walang mga lahi ng tao na to. Ano mas mahalaga sa dalawa? Parehas mahalaga, pero mas mahalaga ang lahing ito. Tayo mga Pilipino, tapos sasapawan ka ng ibang lahi, dadamputin yung isang Pilipino na dahil galit lang ibang tao. Hindi naman lahat ng Pilipinas galit kay Bato eh. Di ba? Hindi lahat eh. Alang-alang mo yung galit ng ng ibang, palagay natin, 50-50, no? Yung 50% ng galit ng Pilipino, isasang-alang-alang mo para yung si Bato makuha sa ibang lahi. Titignan natin yan. Hindi ko siya sabing, yung Supreme Court yung iba lang. Pero natataka lang ako sa SC kung bakit ganito hatol nila. Siguro may mabigat silang hatol dito. Pero sana naman sa SC, nakikiusap din ako, sana naman kung hindi nyo nabigyan TRO yan si Bato, okay, granted. Pero naman sana huwag pumasok sa kaisipan nyo na ang ICC ay tama sa kanilang ginagawa dito sa mga Pilipino, apihin tayo. Matagal tayong inaapi ng ibang bansa. No, sana naman dito bumawi tayo. No, yun lang po maano ko. Okay, maraming salamat. Nabigyan ko naman kayo ng magandang komentaryo. Sa mga bago hindi po ako galit. Style natin to para lagi kayo atentibo sa inyong napapakinggan. Hindi kayo tutulog-tulog, yung nakaganon lang, makikinig ka lang. Hindi. Dito, gising lahat ng neurons nyo. Gising lahat ng mga nerve nyo. Dahil dito, punong-puno ng kaalaman, karunungan, mga komentaryo, makabuluhan. No? At masustansyang pag-uusap dito. Walang galit dito, style lang natin yan. Wala ditong panlalait, wala. Freedom of speech po itong sinasabi natin. No? Maraming salamat, ingat lagi kayo. Mabuhay lahat kayo. At si Senator Marcoleta, kung narinig niya sa hamon ni Trillanes, o hindi, sinabi ni Trillanes, di natin alam kung anong susunod na sagot, pero abangan natin. Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.